So naka-live tayo ngayon, no? Kasama natin ng mga members ng Hayward Pigeon Club dito sa California, dito sa Hayward. Ito yung kaibigan ko nagpadala sa akin ng import na ibon galing dito sa loft niya. So dito tayo. Sponsor natin, modelo, time check, alas 3 ng hapon. So itong kanyang ibunan. O nga pala, shoutout ko muna si si Cram Zone P. Yan. Shoutout sa iyo mula Amerika. So ito ang kanyang ibunan. Papakailman natin to, taga. Ito muna yung loft. Yan. So meron siya mga import eh. Hindi natin gagalawin yung loft na yon. I think ito yon. Itong James Dean. Nahipo ko yung ibon. Magaganda. Ano tayo. Sa kanyang stock loft. Yun o. Oh, ito yung flyers niya. Alright. Flyers loft. Kidlat. Ayan, makitid lang to. Siguro ang lapad nito ay mga 2.5 feet lang tong lapad niya. Pero yung lalim niya, no? Ito yung lalim. So, ito yung pinto sa likod ko. Oo. So, ito yung reach ng kamay ko. Ganun lang. Walang isa't kalahating metro. So ito yung natitirang flyers niya. Sabi nga niya kanina sa video, mga 80 plus. So ito 20 plus na lang, no? Yun ang topic nila. Yung sila sa labas nagkukwentuhan sila Yun ang topic nila, how come ang losses ngayon malalaki? Ganda ng ibon. So itong mga ibon na to ay ang breeders niya ay direct imports from Europe, and then meron din siyang na-acquire din dito sa mga local fanciers na same thing, na ang breeders nila ay imports din, no? So ganun sila dito sa US. So yeah, we can safely say lahat ng ibon niya kaya mong sundan ng lineage. Yan. Ito na lahat ng tinakainin mo kanina, Ron? Ito na lahat kanina? Ang gaganda naman, Ron. Oh. Pwede bang hipuin? Mukha ka na mahihipo. Hindi pa hipo. Oh, ito si KB Loft, to. Kahapon lang, nagkukwentuhan kami niya. Ngayon, magkasama na kami sa Amerika. Tingnan niya. Taya. Yan. Ano, ikaw mag-awak, no? Taya, i-break rin natin. Pwede na break rin ang camera niyan Ini-live ko kasi, pag i-video ko, asan yan? Yan. Yan, iwan mo. So, meron ng chips to, no? Karera na Oo nga, Ron. Ba't laban ang dibdib dito? Ganun ang gusto ko. Ang gusto mo itong ganito. Pero kompleto pala ibo. Paano pag nagmumoulting to? Kailangan nagmumoult anong buwan nagmumoult ibon dito? Kasi nag-iilaw kami Oo, dinadaya nyo, longer days. Oo, mas mahaba. Tama. So, hanggang anong oras yung bukas? Alas 12. Automatic yan? Oo, may timer ako. Pero sa ngayon, wala na. Kakto! So, ito yung mga ibon niya, So, yung mga napapanood yung ito. Yung Sabihin mo, maano yung kill. Oo, yung kill nito, deep kill Talagang barkuhin. Kung ika nga sa mga Pilipino, barkuhin yung ibon. Pero, yan. Kung natitignan mo, parang payat. Anong bato nyo kanina dito? Anong last lap nito kanina? Yung last na karera nyo, ilang miles? 270? 207 miles sa akin So sa kilometers yon ay nasa? Wala, times 2.2. 2.2. Kung di nasa 400 kilometers na huling lipad dito? Hindi. 2.2 sige nga. Ito mga ibon na to ay, kanina nag-training sila bago nila ako imit So ang huling flight nito, pang ilang lap yon? Third lap. Nasa 202 miles, equivalent to 333 kilometers. Parang sursugon matnog na sa atin yun pushing Pero walang kuto walang nalabas. Ano to? Sino to? Tanda mo sa dami mong ibon? Kilala mo to? Yun na pang 8th place last week. Talaga? May premyo to? Wala.
Wala. 8 days. 8 days. May ano ka, may certificate to, may trophy. Certificate. May certificate pero hindi naman namin kinukuha eh. Hindi na kinukuha? Kasi itong ano to. Sino dyan yung kalahi ng pinadala mo sa akin? Ito, I'll check. Dito. Yan yun, ano yan, anak na yan. Yung mga ibon. Kapalit siguro Lodi. Kapatid yan? Teka, sino nagkakabit ng mga type sa inyo? Kami. Kayo na? Bibili niyo sa club o ano? Oo, meron sa club. Magkano type sa inyo pag kayo nabili? $2.50 isa. $2.50? Oo. Mukhang madugo nga din. Natin kanya. Ayan o. Ang ganda. Ito ay kak din to eh. Maliit na kak no? Kino? Siguro. Tapos, eto, anong nag-training ka kanina, di ba? Hindi ka magbato ka kahapon. Hindi, pato ako kahapon. Kahapon pala. Oo. Pero napansin ko panay kakang ibon mo. Ano yung mga hindi? So, eto, katulad yan. Magtataka yung iba. So, eto, kung makikita nyo dito sa tropa, yung kanyang kulungan, box perch. Hindi siya hindi. Yung normal, no? Kasi yung ibang Pilipino, ang gamit yung malalim, yung pwedeng mag-breed yung ibon. So, ako, hindi ko nakasanayan yun kasi nawawala. Depende ha. Kung may pintuang kulungan nyo, makokontrol nyo yung ibon nyo. Pero yung ganito ron, nag-iitlogan yan eh. Hindi kayo naabutan ng pangingitlog dito? Minsan. Wala, hinahayaan mo na lang din. O minsan, pag yung ibon mo ay maganda lipad, motivation, iniiwanan mo. Oo, kaya ako naglalagay ng ganyan eh. Parang pang teritoryo. Gusto nila. Siyempre, ayaw mo magulo, oo. Pero common sinasabi nila kasi, ibon mo na nag-perch sa taas, sila yung dominant o maganda kondisyon, o sila yung medyo pagdating sa karere reliable na ibon. Yun ang sinasabi nila. Hindi ko alam. Okay, good morning, John Paul, mula San Francisco. Ano ba itong inyo? Hayward, California. Ayan, John Paul. Tsaka pala, shoutout dito sa mga members ng Laguna Combine. Sa Bay Laguna, Los Baños, yan. Ayan, oh. Mas maganda ibon. Ini-imagine ko to kung 80 naman ito, putang ina. Pakahirap. Kaya hindi masyadong kasi maliit yung kulungan eh. Hindi nga, kasi nga, ang point, tama naman. Everyday mong aalpasan yan eh. Why? Hindi mo kailangan ng malaking kulungan. So, nakita ko naman sa mga video mo dati, nag-open loft ka pa nga eh. Di ba? So, hindi mo pwedeng sisihin yung overcrowding sa losses mo sa karera. Kasi nga, karera na yun eh. Nakabot na yung ibon mo doon. So, tingin mo, ano ba, something about the weather? O Siguro, hindi sa track ha? Hindi sa track. Siguro, hindi lang talaga sila. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi sila magaling, hindi sila kondisyon. Hindi eh. Talaga may mag-i-stand out na ibon kasi, alam mo Ron, tama. Wala namang nag-start na 10 ibon natapos 10 ibon eh. Talaga, kailangan may losses talaga dahil nasasala nga yung ibon eh. Pero yun nga, ang iisipin mo per lap, how come na third lap below 50% na agad? Yun ang sasabihin ni tropang Archer Lakens, di ba? Ayan, natin mga ibon niya. Maganda, Ron. Kapag kinuha mo, gusto ko mahawakan mo itong pin mo parang kaya. Ito, hawakan ko to. Hindi, nalipad na kasi. Pero ano to, once a day feeding ka lang? Oo, punong-puno eh. Habagay, midday. Hindi, kanina pinakain ko eh. Pagdating. So pagdating, hindi mo na pinatoka? Wala na, tubig lang? Oo. Nasaan ang tubig nila? Ay, ano? Nakalabas. Ito lang, okay. Pero ang ventilation, alam mo, hindi ko amoy. Wala akong amoy na ipot. Maganda yung ventilation eh, no? Oo, maganda kasi nga, hinayaan mo yung mga bukas doon. Sa ganoon. So yung hangin, coming from ilalim, ayan, ramdam ko dito yung breeze eh. Oo. Hindi ba buwas eh. Hindi ba katulad yan sa gabi, malamig dito eh. Oo. Hindi kaya nakaka-affect sa kanila yun? Yung Hindi ko alam. paspas? Pero hindi yan. Open na open ko yung Kasi yung mga nanalo naman ako nung last year. Wala ka naman binago, di ba? Oo. Okay, so ito yung kanyang... good morning Russell Villa Dueñas from Dubai. Good morning sa'yo. So ito yung kanyang clock, no?
Sige nga, turo mo. So, yan, sa ibabaw, okay lang. Oo. Kasi nakita ko sa iba, sa ilalim yung nilalagay di ba? Pwede, wala akong paglalagyan sa ilalim Tapos, ito wiring. So, hopefully, pagdating sa Pilipinas, ganito na rin para mabawasan ng dayaan, tsaka accurate yung ibon. Kasi alam mo, Ron, minsan, nagkakatalo lang sa Pilipinas, sa clacking pagdating sa dulo. Kahit saan naman Yung ilang minuto na nasayang o ilang segundong nasayang, pag inad mo ng 5 laps, may difference Kaganda, ang ganda lang yan na yun, no? Ayan, hapit natin yung niya. Magandang ibon. Tsaka, alam mo, napansin ko kung pumasok ako, walang namamara kung yung dominant takak. Kasi yung age nila tama no? Ilang months na itong mga to? Ano yan? Hatch ng January. So, mga September. 6-7 months, no? So, mag-8 months yung ibon. So, 8 months. Siguro, mga 8 months. Talagang young bird. May 8 months, may 6 months. Talagang young bird. Kasi, sa Pilipinas, tangina, may isang taon na yung ibon na kinaarera dun Maaga magre-release ng singsing para maaga masaksakan ng ibon para mature. Kasi isang beses lang naman nagre-release ng singsing dito O diba? Dito young bird lang, diba? Oo. Oo nga, Ron. Teka, pag-usapan natin yung ano dito. Okay ka lang ba dito sa kulungan mo? Explain natin doon sa mga Filipino fanciers. Yung club nyo dito, ay affiliated sa AU. Ilang beses naglalabas ng singsing? Isang beses lang. Ano yung singsing nyo dito? May north and south ba kayo? Wala. Anong month ang karera nyo dito? Ngayon nga, starting August. Usually summer August, September, October. Ang tapos ng karera nyo, October na. Tapos wala nang karera ulit. Wala na. Tangina, tagal nyo maghihintay, no? Kasi Tapos, tagal ng winter usually yung old bird, mga April. March, April. So yung old bird na ginagamit nyo yun, yun yung mga kinarera nyo nung prior race. Kung gusto mo magkarera, pero hindi mo na ako nakarera ng old bird. So, ang karera ko lang, young bird lang. Kaya yung mga old bird na yun, na-check nila kung tunay o hindi. Hindi. Halimbawa, katulad yung kinarera mo ng young bird, di next year, pwede mo ikarera yun as old bird. So, dito kasi, nasa standard. Sa Pilipinas, pwede mong tawagin old bird pag hindi club ring. Ang babagsakan noon, ang category noon, either open o old bird. So, doon pa lang magulo sa atin. Hindi, kasi sa amin nga, since isa lang nag-i-issue ng bande, ARPU lang Pagka nagpasok ka ng commercial ring, hindi tatanggapin ng ARPU. Kailangan club. Kasi parang ang lalabas na fake band siya. Okay. Kasi hindi siya naka-registered. So talagang tsaka hindi, maaalis din yung dayaan. Deterrent din yun Kaya kung alam ba, sila pa ka naman ng commercial ring, hindi mo pwedeng ikarera. So, basta gano'n, kung anong singsing yan ng club nyo, lalaban niya ng old bird, same ring. Kasi pwede na i-check yung ibon no? Nadaan ba kayo sa sa pagpipicture ng ibon o stamping? Hindi na. Wala kayong gano'n. Talagang yung ibon, kung ano yung ring, siyempre obviously, kahit mamatay yan, saka mo sa iba, talo ko na agad. Kasi pag sinabing old bird nyo, ang old bird nyo dito, mas malayo karera nyo, di ba? Hanggang 600 miles. Isipin nyo. So, doon talaga matetest yung ibon. Di ba? Tama Yung lagi, gusto ko mapag-aaralan yung way ng Amerika sa pagdating sa pangangarera. Kasi nga, isa lang ang nag-i-issue ng bande. So, usually, lumalabas yung band, Meti, December 22, lalabas na yung band. So, hindi ka po pwedeng mag-breed na mas maaga doon kasi wala kang ring na available Tama. So, it's either pagdating ng December 22, meron ka lang 5-day-old na chick para gusto mo masingsingan. Shoot. Yun. Which is no difference kasi nga limited uniform kayo. So walang sasabihin naka-advantage ka kasi why? Sabay-sabay nga dati. So walang yung ibon ko 2 months advance. Naglabas yung club, bumili na agad ako. Walang ganoon. Walang ganoon. Kasi isa lang end of the year tsaka lang maglalabas ng singsing Sana nga. So hindi ka po pwedeng bumili ng pwede kang bumili ng September, pero for the same year yon. Halimbawa ngayon, pwede kang bumili ng ring, pero 2025 pa rin yun, hindi para sa 2026. Okay. So, alam mo yung ibig sabihin? Pag bumili ka ng ring, so magkano isang singsing? Pag binili mo, singsing? Siguro 75 cents.
O, 75 cents. Ang O, isa. ngayon, ite-training mo yan. Self-training kayo, di ba? Oo. Alam nyo dito, nabanggit sa akin kayo ni Aaron, hindi sila nagka-club training. So, lahat kayo kanya-kanyang training. Oo, wala kaming So, walang sisihan. Kumbaga, kasi kung track, nag-release ng bad weather, magkakasiraan yan eh. Magagalit ang player sa club, di ba? So, maganda yung ginagawa nyo. Sa Pilipinas, hindi pwede yun kasi hindi naman lahat may time. O kaya, yung iba walang means. Tsaka, Walang sasakyan. unang-una, wala kaming club. Walang track yung club namin. Ah, okay. Akala ko may inyo yun. Hindi, yung combine meron. O, yung combine, oh. Which is, yung Hayward, Fremont, tsaka San Jose. Ah, pati pala sa Jose, oh. Isang truck lang yun. Oh, yung crates ang iniiwan sa inyo. Oh, yung crates ang iniiwan sa amin. Pero yung sasabihin mo na Hayward Club, Hayward, yung inyong meron club dito, kaming solo nyo. trailer. Wala kami gano'n. Wala nag-produce eh. Kasi may clubhouse kayo eh. Oo, meron kaming Pero clubhouse. walang nag-push sa inyo na mag-own kayo kasi Wala. Kasi, may trabaho. tsaka unang-una, hindi naman, hindi nga masyadong naano yung club training eh. Aha. Hindi masyadong nagagamit eh. So, Okay, so mas prefer nyo magkanya-kanya kayong diskarte. siguro, parang gano'n. Tama. Eh yun, o di 75 cents. Oo. Na training nyo yung ibon. Kinabitan nyo ng types. Oo. O pagdating sa club, ano pa babayaran nyo? Yung race ano na lang, Race fee. Oo. O magkano race fee ang ibon? Kung baga sa Pilipinas, entry Hindi, fee yan. hindi per ibon eh. Per season eh. So may nakaalat ka. O Aaron, So, baby, o magkilang So, halimbawa, this season, binayaran $360 yata. $360. Irregardless how many rings? Basta ang maximum, A is 30. A race is 30. Oo. Oh, paliwanag mo sa kanila yung A race. Ba't naging A race yun? So, dito nga, bawat fancier, dahil iniiwasan nga yung, kung halimbawa, marami kang ibon, iniiwasan yung, tawag doon, yung majority maraming ibon. So, para fair ang playing field. Oo. Kung si Meti 20, si Aaron may 50, ang pwede lang ilaro ni Aaron maximum 30. Oo, hanggang 30 lang ako. Para sa result, meron ako na 20 ibon, may laban ako. Oo. Meron akong fair chance na Oo. okay. Hanggang race, pwede ka mag-submit ng 30 na kalapate. Okay, which is madami na yun, ha? May Filipino standard. Tangina, PHA ka na nun. Oo, kasi nga, isa lang naman ang bayad eh. Whether you raise 15 o 30, parehas lang ang bayad nun. Okay, kasi hindi naman per bird ang ang usapan. Ang bayad so, ang binayaran mo yung slot mo ni Aaron. Oo. Okay. Tapos after paying, di lahat yan may ban assignment na eh. Oo. So ang race nyo, tuwing kailan ang dalahan nyo ng ibon? Loading Saturday night. Alam mo oras ang release? Sa umaga, Sunday morning, gano'n. Mga 30 minutes after sunrise. So lumalabas ang ibon nyo, pahingang-pahinga. Pag iniload nyo, counting time lang ang spend nila sa truck. Overnight. And then nakita ko sa videos mo na yung ibon nyo maluwag. Oo, kasi parang per crate, parang maximum 30 birds eh. 35, sa Pilipinas, puta, minsan isang crate, 80 laman eh. Yung ibon mo, nakasuksok na yung... So yun yun, doon pa lang sa pag-aalaga ng ibon, talagang well taken care ang ibon nyo. Alaga-alaga. Oo, kasi nga, bago pa lang magsimula yung karera, katulad ngayon, nagtatanong na yung presidente namin, ilang kalapate ilo-load mo. So, kukunin niya yung total. Ngayon, base ito sa total, tsaka sila mag-aalat ng ilang crates. O ilang crates na gagamitin natin kasi. I-secure muna nila yung dami. Kasi syempre, hindi mo po pwedeng sabihin na, halimbawa, bibigyan lang kami ng 10 crates. Ang kalapati namin, madami. So, kawawa ibon. So, hindi gano'n. So, syempre, inaano nila. Paps, pasok ka. Inaano nila, yung tawag dito, kina-estimate nila kung ilang kalapating iloload para malaman kung ilang crates ang gagamitin. Tama, make sense naman talaga. So, hopefully nga, maging uniform lang sa atin. Kasi, medyo sa atin kasi kanya-kanya na yung club eh. Nung nag-start ako,
ang season, usually lahat ng club, sabay-sabay. Ngayon, may nauuna na, may nalilate. And then yun nga, pagdating sa category, anong category nyo dito? Young Bird. Young Bird lang. Tapos, mayroon ba kayong tinataya na iba? Let's say, alam ko may polling din kayo. Oo, meron. Kasi sa Belgium din galing ang polling eh. Ano polling nyo? Ano example? Yun, $20 a bird. Ano pa ibang category? Wala na. Wala na. So, ang polling nyo, kasi si Young Bird lahat, wala kayong tag team na gano'n. Wala kayong trio, di ba? Wala. So, talagang isang ibon. Tapos, paano premyo? 1, 2, 3, 1, 2, 10. Wala, isa lang. Winner take all. Oo. So, ang club nyo nakuha ng percentage. Wala. So, kung laglang ibon sa $20 sa isang po, $200. So, lahat ng $200 na mapupunta sa'yo. Oo. Walang kotong ang club. Wala. Okay, understood. Yun. So, maganda talaga. Oo. Last week, ang pinanalo na, 400 eh. Nanalo ka? Hindi. Putang ina. Gulong. Akala ko nanalo ka eh. Gulong. So, maganda. Alam nyo, everybody, matagal na kami magkakala ni Aaron. Way back pa, kopong time. Nag-iibon ako siya, nai-inlove pa lang to ng panahon na yun. Pag-ibon ang inuuna nito eh. So, imagine niyo, pinadala niya ako ng ibon sa Pilipinas, of his own money, lahat, dalawa sila ni Pops Bernard, tigil silang ibon. At take note, yung ibon na yon ay inilaro nila sa Martinez Classics, nag-clock pareho ng 400 miles. 400 miles, which is sa atin, ilang kilometers na? Nasa 600. Oo. Okay. Inirigalo niya sa akin. Sadly, kailangan pumunta ng Amerika, iniwan namin yung ibon na yun, sinafekeep ng kakilala niya. So ngayon, from time to time, pag meron na akong ipon, ako ay pumunta sa kanila at manonood ng karera. Dapat timing ngayon, weekday ako nagpunta ngayon dito sa California. So siya, ang karera niya, Sunday pa eh, di ba? So yun lang, gusto kong makita nyo yung in and out ng pag-iibon dito, kung gaano kadali, kasi ang focus yung manalo, Young Bird eh. Oo. Ngayon, sa Young Bird yung pera eh. yun nga. So, ano ba sa inyo? More on money race na rin? Parang gano'n? O money race hobby? na sa last race. Tinatanong ko lahat ng tinakausap ko. Ba't ka nag-ibon? For the money or for the hobby? Sa tingin ko, kasi una talagang in love ka sa pag-iibon eh. Tama. Otherwise, di mo aalagaan yan eh, no? Yung money, siyempre, bonus yun kung mananalo ka, di ba? Tama yun, yun dapat. Kasi kung hindi ka manalo, di wala. Malungkot yung iba eh. Ang nasa utak ng nila money. So minsan pag hindi nag-perform yung ibon, hindi nila muna iniisip kung management pa nila mali. Minsan sisisihin yung pinagbilhan na binentahan daw ng bulok, which is, di ba? Sabi ko, enjoy nyo yung ibon nyo. Mag-breed kayo ng madami. Hindi, kung sino matira matibay. Patay kung patay, matira matibay. Sabi nga nila, ang Rome hindi built in one day. So kung bago ka sa pag-iibon, mayroon nagsa-champion ha. Yung tatawag nila beginner's luck. Pero meron iba, nagsimula na tapos walang na-achieve kasi iba yung mindset nila. So yun ang sinasabi ko sa mga fanciers, enjoy nyo yung pag-iibon, hobby muna. Ngayon, kung talagang gusto nyo pera, pwede kayo magtrabaho, mag-sideline, di ba? O kaya mag-casino kayo. Hindi. Sa tingin ko, kung papasok ka sa pigeon hobby, pigeon racing para magkapera, wala, nagkamali ka ng hindi ka magkakapera, ikaw ang gagastos ka eh. Hindi, alam mo yun? At lahat naman talaga may gastos, no? Pero ako, sabi ko, sana makadulo ko. Siyempre. Alam mo, sa akin ang consistency, kung hindi mo kailangan laging champion ha, yung ginagawa ko sa bracket ko ng consistency. A consistent for me, pag every race na kasali ka, may nakukuha kang overall na winner na ibon. Kumbaga, kahit hindi ka nag-first, second, third, pero nasa top 10 ka, consistent ka na rin kasi mananalo ka na rin in a way eh. Nagkataon lang that year, hindi ikaw yon, not for you. So, doon sa mga newbie, ang consistency, malaki yung sakop niyan. So, for me, kung ikaw consistent top 10 o top 20, depende sa club mo, at ang category mo ay either Young Bird, Old Bird, Open Young Bird, yan. To me, maayos yun. Magandang pag-iibon yun. Yan. Sige Ron, mag-enjoy muna tayo ng bahay mo. Diyan muna kayo, Pilipinas. Bye-bye.